Hinihiling ngayon ng Council of Elders na mga lumat sa lalawigan ng Davao del Norte na kumilos na ang national government para pakawalan ang kanilang mga katribong natitira na kasalukuyang nasa loob ng compound ng United Church of Christ of the Philippines sa Haran, Davao City. Ang mga katutubong dinala sa loob ng Haran compound ng UCCP ay kinuha sa kanilang komunidad ng mga militanteng grupo ayon kay Dato Nestor Apas ng Langilan Manobo Tribe, ang representante ng mga lumad tribal leaders sa Davao del Norte. Nakita namin doon, sir, na wala talagang kakayahan ang ibang agency upang palabasin ang mga katutubo doon sa Haran. Nanawagan kami sa Presidente o sa DOJ, sana man makita itong nangyari ngayon. Hindi pwede, wala sa amin ng mga kapatid namin ng mga natibo, ikulong at walang kasalanan. Wala kami nakomit, wala kami nagawa na kahit kunting kasalanan sa ibang tao o sa gobyerno. Sino ang nagkukulong sa mga natibo? Ang nagkulong ngayon, sir, yung mga NGOs, mga militant group na Karapatan, Pasaka, MSP, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Bayan Muna, Gabriela, RMP, yung Rural Missionary of the Philippines, and iba pa, sir, na hindi namin masyado na-identify. Isinasaad sa assessment report ni United Nations Special Rapporteur Chaloka Biani matapos siyang dumaan sa Operation Center ng NDRRMC bago lumabas ng bansa. Ang mga katutubong lumad na nasa loob ng compound ng United Church of Christ of the Philippines sa Haran, Davao City ay minamanipula at hindi mga evacuees. Sila ay biktima ng human trafficking. Isa sa mga self-proclaimed at nagpakilalang dato na nasa loob ng Haran compound, si Jimboy Madagit, 25 years old, ang nagsisilbing kumukontrol sa galaw ng tribo na kinukontrol naman ng mga NGOs na front organization ng kilusang komunista. Dapat nga mga silang tabang ay pull out ang militar, disarmahan ng alamara parang ulit ni sa among komunidad. Siya, si Jimboy Madagit, tinawag na huwad na dato ng Council of Elders dahil hindi pa siya sumasailalim sa proseso ng succession dahil buhay pa ang ama nito, paliwanag ni Dato Apas. Pag mamatay ng amahan niya, pwede ka, pero daan ka muna ng mga sa assembly. Hindi diretso-diretso ka na mag-assume. Designate ka. At so mayroon pang ritual. Maliwanag na sinabi ng Council of Elders na dadaan sa ritual ang anak ng dato bago siya may puproklamang dato ng kanyang tribo. Sinabi pa ni Apas na ang grupong dinala ni Jimboy Madagit sa Haran compound ay pinangakuan ng mga militanteng grupo na bibigyan ng mga gamit sa pagsasaka, pangkabuhayan tulad ng bigas at pera. Kaya sila nakumpinsing bumaba at nadala sa compound ng UCCP sa Haran, Davao City. Ang pambubula nila, sir, ganito. Magbaba kayo sa Davao, kahit ilan kayo, o 20, bawat community, kasi makipagkita sa inyo si Pinoy, makipagkita si Manny Pacquiao, makipagkita ninyo si Mayor Duterte, upang kausapin kayo at bigyan kayo ng tig 5,000, isang sakong bigas at yung mga gamit ng pang-uma. Now, ang mga natibo, sir, naniwala kasi kung dito kami sa community namin, ang isang sakong bigas, sir, mahigit ko mo lang 2,500. Kung ibigay lang sa akin, sir, automatic masabay ako kasi ibigay man lang yun. Yun ang nangyari. Pagdating doon, sir, instead na bigyan ng tag-isa-kasa ko 5,000 na pera, kinulong at tinuruan paano maggamit yung placard, sir. Magsabay-sabay lang kung anong sasabihin ng mga karapatan. Pero hindi nila alam ang sinasabi nila. Yun, sir. Makikita man ninyo doon sa ginawa naming dokumentary, sir. Sinubukan umano nilang ilabas sa nasabing compound ang mga katutubo upang ibalik sa kanilang komunidad. Subalit, hinaharang sila ng mga militanteng grupo at pinigil ang mga katutubong sumama sa kanila. Ito ang paliwanag ni Municipal Social Welfare Development Officer Ariani Batua. Sinabi pa ni Batua na nalulungkot sila dahil sa pagpigil na ito ng mga militanteng grupo sa mga katutubo ay may nagpamatay na isang ama dahil sa hindi nito matanggap ang naging sitwasyon na siya ay nalinlang sa pagbaba sa bundok at sumunod sa kagustuhan ng mga militanteng grupo. Ilang araw matapos itong ilibing ay sumunod na nagpamatay ang asawa na may 4 na supling. Iyan ang DZRH News, RH911 Bing Formento, naglilingkod sa pagbabalita.